Hi guys, touchdown Boracay. Sunset na and low tide. Naghanap kami ngayon ng kakainan namin for dinner. Then swimming mamaya. Hi guys, we're back at Canyon Hotels. Dito na muna tayo mag-swimming sa pool kasi hindi natin na-try sa beach. Low tide and late na din tayo nakarating. So nag-picture taking na lang kami kanina, sunset and all. And then after that dinner kami sa Two Seasons. So tinry namin yung Portuguese pizza and worth it siya. So for now, we don't have much activities for day 1. Siguro bukas na natin extend yung energy natin para mag-swimming sa dagat. Hi guys, so we're done with day 2. So let's sum up what happened today. So before tayo nagpunta ng Station 1, nagpunta muna tayo ng Carinderia for lunch. So it's a wordplay, Carinderia. So if you want mga lutong ulam from my Carinderia, you should try that. Affordable yung mga meals nila. And yung sabaw nila, masarap, malasa. And that's for free. And then, yeah. After that, punta kami ng Jonas to try their mango shake. Ang in-order ko is mango papaya and it was really good. Pasado. So, yeah. And then, after that, napunta na tayo ng Station 1. So, the weather today was really great. The waves were calm. And the actual place was not crowded. Siguro dahil na nga din, tirik yung araw. Pero, ayan. Akala ko nga talaga hindi magiging maayos yung panahon ngayon, but no, medyo okay siya. Kasi nung umaga, medyo makulimlim, saka nung buong gabi, umulan. Tapos, ayun, nung nagpunta na kami doon, yeah, sobrang lakas ng sinag ng araw, pero ayan. And, tagal ko din nag-swimming doon dahil na siguro dagat na dagat tayo, swimming na swimming tayo, ayan. Tagal ko nag-swimming, ilang oras din yan. Pero, minsan kasi, di ba, pag na busy ka sa work, stress ka sa buhay, kapag, ayan, nagbakasyon ka na, gusto mo talagang sulitin din. And, yung mag-float ka lang dun sa dagat. Tapos, ang lamig ng tubig, kahit na tirik yung araw.
pag ano ka na, nagpunta ka na dun sa dagat mismo, ang lamig ng tubig niya, hindi siya naapektuhan nung init nung araw. So, ayun, medyo nakapag unwind tayo, na wala ang stress sa buhay. And then, after that, nagpunta kami ng Kokomama. So, your beach trip here in Boracay would not be complete without Kokomama. So, try nyo yun. Sarap. Sarap ng mga toppings din. And then, the ice cream itself. And actually, yung mango, masarap. Yung toppings. And then, after that, nagpunta na kami ng... before kami nagpunta dito sa hotel, may nakita kami dyang, parang mini kainan. And yan, dyan kami nag-dinner na chicken barbecue ako. And may tofu sisig din. And after that, we headed here sa hotel room na. So, in a while, mag-shower na ako and then take a rest. For tomorrow, we don't have plans yet. So, let's see what's gonna happen. Pero, medyo medyo sponty lang kami ngayon kung ano lang maisipan. So, yeah. Thanks for listening, guys. Good night. Hi guys, so we're done with day 3. So, ayan, katapos ko lang maligo and we're also done eating our dinner. So, may napapansin ba kayo? So, ayun, makita nyo, as you can see, nagpa-braid tayo. So, first things first, pumunta tayo ng Station 3 and then doon ko na-meet si ate. Sabi niya, magpa-braid daw kami, gano'n. Una, pero medyo pa ako hesitant pa ako, pero ayun, tinry natin, sulit ba? Kasi sabi niya, the original price was 600 pero para sa amin daw 500 na lang. So, ayan. Maganda naman siya. Wag lang masyado nakataas, parang medyo kalbo na. That na ganun. So, after nun, nag-lunch kami sa Haraan. So, the food was a bit pricey pero for its price, masarap yung food niya. And babalikan mo din siya. Basta tabi ka ng budget mo. And after nun, merong binigay si ate sa amin na QR. So, niskan namin doon and nag-direct siya sa Google review. So, nag-iwan ka lang ng rating doon and then some review mo. And may free ice cream ka na. So, masarap yun. Then, after nun, yan, nag-stroll around the beach na kami. Naglatag kami doon, higa-higa, take pictures, and nag-swimming. So, ayan. Masaya din yung buhay sa Station 3. Doon kasi sa Station 1, medyo peaceful. Hindi masyadong maingay. And then, ayun. I think, mas crowded sa Station 3. Kasi nandun yung, mas malalapit yung, yung mga restaurants and yung mga food stores sa Dalampasigan. So, mas accessible siya sa mga, mga turista. And then, after namin kumain ng lunch, chill lang, and bumalik na kami ng hotel. So, ayun, binalik lang namin yung iba namin mga gamit kasi pumunta kami ng Diniwid. It's famous for the rock formation. Doon parang cave siya and you can take pictures. Pwede kang umara doon. And ayun, after nun, nagpicture kami and then swimming. And ayun nga, di kami masyado nagtagal doon kasi
nung nag-step na ako dun sa tubig, yan, swim ka dun. Tapos may nakita ako, ang haba, ang laki talaga. May ahas, may ang tawag daw, walo-walo. So, ano siya, yung stripe na white sa black. Sobrang haba talaga. So, ayun, sabi ko, buti hindi ako inabol. And then, so, nag-transfer na lang kami dun sa, lakad ulit kami papunta ng Station 1. So, ayun, medyo, kakaibang experience. After nun, nag-swimming kami sa Station 1, gabi na. So, pag naglo-low tide talaga siya, sobrang layo na ng tubig sa may basta doon, Dalampasigan, yan. And then, kumain kami sa Island Chicken Inasal. So, the food was really great too. And then, maraming dogs doon. Pero, bawal mo silang pakainin. Strict yung restaurant. Kasi pinapakain naman daw nila sa likod. And, actually, medyo, din yun, nakakabahala din if masanay yung mga pets na kumakain doon sa mismong place. May nakita nga kami doon parang couple. Siguro din nila nabasa yung disclaimer na bawal pakainin yung mga dogs. Pinapakain nila. Nahiya naman akong sitahin sila. Anyways, yan. Tapos bumalik na kami ng hotel. And ayun, naligo ako. And then nag-vlog na tayo. So, mas mapapansin nyo, hindi na ako masyadong nagsasalita during the day. So, after na nung ganap, saka ako nakikipag-usap sa inyo. Kasi medyo nahihiya pa ako magsalita in public. And maingay. So, wala tayong mic lang parang mema vlog lang para din, syempre, di ba, pag tanda natin, may mapapanood tayo na, ayan, nakapunta pala ako sa ganito, saya naman. So, para lang din nababalikan natin yung mga memories. So, isa yun sa mga ginagawa ko din talaga na dinodocument ko yung mga ginagawa ko, yung mga pinupuntahan ko. Talaga, mahilig kasi ako mag-picture and mag-take ng videos. So, para kapag medyo, matanda na, may mababalikan tayong mga memories na, nagawa ko pala yun. Yan. Hindi tayo para mag-senti ngayong araw. Pero, may naalala pala ako. May nakita ko dun sa, sa Island Chicken Inasal na no to Boracay Bridge. So, apparently, may project pala na parang connecting bridge from Katiklan to Boracay. So, mixed reactions yung mga tao. Kasi sinearch ko siya sa TikTok nung nakita ko kasi ngayon ko lang siya nalaman. And actually, marami nga talagang cons. Siyempre yung water biodiversity, baka maapektuhan. And siyempre yung air pollution. Mapapansin mo kasi dito sa Boracay, puro na siya electricity powered yung mga sasakyan. Parang wala kang makikita masyado na gumagamit ng oil talaga. Pero may mga nakita din ako mga positive comments like, ayun nga, dahil pricey daw yung transfer from Aklan to Boracay, medyo mapapadali na daw yung transfer. Pero may nakita rin ako na some pretty places are meant to be arrived at slowly. Kasi, syempre, para worth it din yung travel mo. And also, hindi pwede kasi na build ng infrastructure or whatsoever. Kailangan din tingnan natin if talaga maayos at hindi maapektuhan negatively yung environment natin. Lalo na, di ba, mayaman tayo sa mga animals, sa resources natin. And hindi pwede na puro tayo, alam mo yun, income generating na mga projects. Kailangan din natin mag-give way para sa natin, sa mother nature natin and sa mga animals. Bigyan natin sila ng place to live in. That's all for today. And tomorrow, plan namin gumising around 5:30 or 6 para manood ng sunrise. Ayan, and mag-swimming ulit. And then, plano kasi sana namin mag-party yak. Kaso, hindi ako party person. So, let's see what's gonna happen again tomorrow. Hindi natin sure kasi sponte talaga tayo. Kung ano lang maisipan kasi most of the activities will happen in Cebu and Bohol. So, hindi kami masyado nag-all out here. Talagang chill trip lang talaga siya. Yan. Ang damin talaga. Anyways, yan. Thanks for listening, guys. I'll take a rest now. So,
Good night and bye! Hi guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa Bulabog. So isa to sa mga famous spot here, yung coconut tree. So nakahiga yan and nagpipicture yung mga tao dyan. Pinipilahan siya. And kanina nagpa-picture na kami kay kuya, yung naka-red. So yun, nagbigay na lang kami ng donation. So any amount will do. Kanina maganda yung araw eh. Ngayon natakpan na ng ulap. Ayan. So doon na kami dito, magbe-breakfast na kami. Baka mag-Jollibee kami. Try lang natin yung Jollibee dito sa Boracay. Morning guys, so sorry na hindi ako nakapag-update yesterday. Pagdating kasi namin dito sa hotel, ayun, nakatulog agad ako. Puro kasi ako swimming kahapon. But anyways, yeah. Yesterday pumunta tayo ng Bulabog Beach to watch the sunrise. So it was actually a pretty sunrise. Ewan ko ba, pag sunrise or sunset, makita ko lang yon, tanggal na lahat ng pagod ko. And to watch it sa beach pa, di ba? Talagang worth it siya. Then after that, we went to Jollibee to eat breakfast. So, nag-order ako ng spaghetti and yung burger. Medyo na-miss ko kasi. And then, ayun. So, punta kami agad ng Station 2. Nag-swimming kami doon. And then, yan. Achievement ko pala yesterday. Marunong na ako mag-swimming and dive. So, at least 30 seconds, ayun, kaya ko na mag-dive. And mag-float. Ayun. Kasi, di ba, pag may mga swimming kami, either pool or sa dagat, lagi lang ako nasa gilid kasi hindi ako marunong mag-float din. So, nakakainggit, di ba, pag ganon. So, ayan. Nakakatuwa na marunong na tayo kahit papano. Pero, ayun, I still need someone to watch over me kasi I still feel scared when my feet don't touch the ground anymore. So, talagang need ko talaga ng kasama kasi 30 seconds ko lang kaya eh. So, anything beyond 30 seconds, deadbolt na agad ako. So, we headed straight to Station 1 to try Sunnyside Cafe for lunch. And, worth it siya. Yung price niya kasi, medyo ano siya, may kamahalan, pero the food, di kanya bibiguin. And, nasa beachfront din siya, so masarap kumain ng lunch or dinner or, ayun, merienda. Ayun, nanonood ka ng dagat habang kumakain. And hanggang 3rd floor sila. So, after nun, balik kami ng hotel. Nagpahinga lang kami saglit. And then, yun, punta ulit kami ng Station 1. So, nagpunta kami ng Estacio 1. So, doon kami nagstay. So, ano kasi siya, nag-offer sila ng at least 500 pesos na consumable yon. Meron ka ng bed chair. So, you can stay there for at least 2 hours. So, doon na kami nagpalipas ng hapon until nawala na yung araw. So, swimming ulit kami. Ayan. So, after nun, ayun, balik na kami ng hotel. Ayan. Bulagta talaga. Di ko pala kayo na-tour here sa room. Pero, we have here 2 beds and 1 bathroom. So, yung 2 beds sa akin, sa kasama ko. And there's also a balcony here and connected siya sa ibang mga room. So, it's like an open ground or something. And then, dyan din kami nagsasampay ng mga basa naming damit. So, yeah.
last day na pala namin dito sa hotel. So, nasa Canyon Hotel tayo, located at Station 1. So, the location, maganda siya kasi malapit lang siya sa beach. So, it's a walk-and distance lang. Tapos, the ambience and the staff, maganda. They are respectful, mababait sila. Ayan. And, wala akong problema dito. May pool pa, so pwede ka mag-swimming anytime. And, not pala anytime kasi until 10 p.m. lang. Pero, ayan, okay siya dito magstay. So, I will recommend it to you guys if you will stay here in Boracay. So, get nyo na yung hotel. Dito sponsored. Anyways, yeah. Tara na. Alis na tayo. Bye! Hi guys, so nandito na tayo sa bago nating accommodation. Malapit lang siya sa may port and hindi na tayo mahirapan bukas. Pag nag-check out tayo at 11 a.m., transfer na agad to airport to Cebu na yun. So today, ano bang mga ginawa natin? So ayan, umalis na tayo nung una nating accommodation sa Canyon Hotel and then nag-lunch tayo. So, gusto ko yung oyster sisig nila. Try nyo yun. Kung mahilig kayo sa seafood. Tapos, pumunta na kami ng accommodation and then balik kami ng Station 3 para mag-swimming. And tinry namin yung my crepe or crepe. Bahala na kayo doon. Basta, yun. Sarap din nung dessert nila na tinitinda. Nagpalipas na kami ng hapon dito sa Station 3. Tapos, medyo malakas na yung alon. So, medyo hindi na kami nakapag-practice ng floating doon. And kaya pala malakas yung alon kasi ngayon umuulan na. So sana bukas maaraw na ulit. So nag-dinner kami sa sa Aqua Fresh. Masarap yung nila, yung food din nila doon. Ang tinry namin yung ensaladang talong. So maiba naman, hindi puro meat, hindi puro pork, ganon, or chicken. Naggulay naman tayo. Para healthy naman. Balance lang. So, yeah. Katapos ko lang din mag-shower and magpapahinga na ako para bukas. Makapag-swimming tayo doon sa... May malapit din kasi ditong beach. Lalakarin lang natin. So, ayan. See you bukas. Bye! And guys, papunta na kami ng Angol Beach. Medyo liblib yung dinadaanan namin ngayon. Sana walang mangyari sa amin, walang aso. Let's go. Hala guys, may aso agad. Ayun guys, safe naman tayo nakatawid dun sa may mga aso. Let's go. Hindi ko na alam kung saan ito papunta. Tama pa ba yung dinadaanan namin? Nakita ko lang kasi ito sa TikTok eh. Baka niligaw na kami ni ate dun sa mga direction niya. And guys, nahanap na natin.